Nang unang beses na nakita ng babae si Danny, naramdaman na niya na may kakaiba rito. Kahit isa lamang siyang ordinaryong manggagawa, may kakaibang aura na laging nagmumula sa kanya. Isang hindi maipaliwanag na kaakit-akit na hindi mapigilan. Iniwan niya ang kanyang contact number kay Danny. Nang gabing iyon, nagsimulang manginig ang sasakyan sa eskinita. Ngunit bago pa man makabalik sa katahimikan ang sasakyan, sinira ng kaibigan ni Danny ang sandali. Sinabi nito na may malaking problema siya. Si Danny, bilang isang mabuting kaibigan, ay agad na sumama. Dumating sila sa harap ng isang bahay kung saan binibilang ng mga boss ang pera sa loob. Hindi nagtagal, si Danny ay maingat na pumasok. Si Art ay may malaking utang kay Boss John dahil sa sugal, at wala na siyang kakayahang magbayad. Kaya naman, pinakiusapan niya si Danny na makipag-ayos. Hindi nagtagal, lumabas si Danny na walang anumang pinsala mula sa bahay. Lumapit siya kay Art at sinabing, gaano man kalaki ang utang. Hindi na kailangang magbayad ng kahit isang sentimo si Art. Sina Danny at Art ay parehong mga kargador sa daungan. Upang iligtas si Art, nakiisa si Danny kay John sa pagnanakaw ng kargamento mula sa isang container. Sa buong proseso, hindi nawalan ng kontrol si Danny. Hindi naman sa hindi niya inasahan ang mga kahihinatnan. Pero dahil hindi siya natakot, kinabukasan, pinuntahan siya ng unionista na si Danny. Alam na niya ang tungkol sa pagnanakaw ng mga kalakal, ang matanda ay isa ring batikang negosyante. Diretso niyang sinabi na pagkatapos maibenta ang mga kalakal na iyon, gusto niyang hatiin ang kikitain, kung hindi, malapit nang kumatok ang pulis sa bahay ni Danny. Hinarap ang banta ng matanda, hindi nagsalita si Danny. Hindi na kailangang makipagtalo ang isang ganap na lalaki. Sa pamamagitan ng salita, bumalik si Danny para ihanda ang pera. Naghihintay sa mga tauhan ng matanda na dumating para harapin ang matangkad at malaking lalaki. Agad na inihagis ni Danny ang pera sa kanya pagkatapos niyang ilagay ang pera sa bulsa. Agad siyang nagbunat ng baril, hindi nagpatinag si Danny. Habang tinatanggal ang damit ay hinamon niya ang malaking lalaki na makipaglaban. Nang may dangal. Nang marinig ang mapanuyang mga salita ni Danny, mahinahon na ibinaba ng malaking lalaki ang baril, ngunit para kay Danny. Ang isang taong malakas ngunit walang kalupitan, ay walang pinagkaiba sa papel. Hindi na kailangan ng anumang labis na kilos. Pinatumba ni Danny ang malaking lalaki, at kinuha niya ang pera at baril. Hindi nagtagal, bumalik ang matanda sa opisina at nang tumingin siya. Nakita niya si Danny na nakaupo ng mayabang sa kanyang upuan. Nang makita niya ang salamin na itinapon ni Danny, agad siyang nataranta. Hindi na kailangan ng isang mainit na paghaharap, pareho nilang naintindihan ang isang prinsipyo. Kailangang marunong tumingin sa sitwasyon. Naiintindihan iyon ng matanda, ngunit mas naiintindihan pa iyon ni Danny. Sa pag-angkop sa sitwasyong iyon, pinalitan ni Danny ang posisyon ng matanda. Naging bagong leader ng unyon, at kasabay ng pag-akyat ni Danny sa kapangyarihan. Ang buong mundo ng krimen ay sasalubungin ng isang alon ng dugo at unos. Si Danny ay isang ulila na lumaki kasama ang kanyang lolo sa Tambakan mula pagkabata. Ang pag-aaral ay hindi kaakit-akit kay Danny. Paghuhugas ng kotse para sa mga gangster, at pakikipag-away sa mga kaklase ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Bukod pa rito, mula pagkabata, taglay na niya ang likas na kalupitan. Tila hindi niya alam kung ano ang sakit. Paglaki ni Danny, naging kargador siya sa daungan. Palagi siyang masipag magtrabaho ng walang tigil, habang ang matandang unionista ay laging minamaliit ang mga manggagawa. Hanggat hindi ka papatay, ipagtatrabaho ka hanggang sa mamatay ka. Dahil dito, matagal nang gustong pabagsakin ni Danny ang taong iyon, at ang kwento ni Art ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapasok sa underworld. Ang pagkakataong ito ay isang patalim na may dalawang talem. Kung gagamitin ng tama, maaari siyang umangat ng husto. Ngunit kung mabaygo, ang maagang kamatayan ay hindi isang malabong bagay. Malinaw na si Danny ang unang kaso. Pagkatapos niyang hawakan ang unyon, agad niyang ipinakita ang kanyang pagiging determinado. Itinaas niya ang bayad sa pagbabawas at pagkarga mula 2,000 patungong 4,000 dolyar bawat biyahe. Dahil dito, maraming customer ang hindi nasisiyahan at kinansela ang kanilang mga kontrata. Ngunit hindi nagalit si Danny. Lubos niyang nauunawaan, ang mga gumagamit lang ng karahasan ay mananatiling alalay lang. Ang isang tunay na boss ay dapat may kakayahan sa pag-iisip, at gamitin ang kakayahang iyon para magbigay ng pressure. Dahil ito ay usapang negosyo, ang layunin ay kumita. Kung ang kalaban ay talagang mas malakas sa atin, hindi sila pupunta dito para makipagharap.
Ang pagpili nilang pumunta dito para magreklamo ay nagpapatunay na sa kaibuturan nila ay tinanggap na nila ang katotohanan ito. Kaya ang kailangan lang gawin ni Danny ay sabihin ng isang napakagaan na salita. Subukan mong kulangin ng 1 sentimo pagkatapos nating ayusin ang negosyo. Sa gabi, pumunta si Danny sa bar para hanapin si John, at nagkataong may isang detective na nagngangalang Joe na umiinom din doon. Noong bata pa sila, magkapit-bahay sina Joe at Danny. May bahagyang nostalhiya si Joe dahil pareho sila ng mga alaala noong bata pa sila. Ngayon, magkaiba na ang landas na tinatahak nila. Hindi alam ni Joe kung makakaligtas ba si Danny hanggang sa huli. Ang alam lang niya, basta't magkasala si Danny, hindi siya magpapakita ng awa. Hindi nagtagal, lumipat si Danny sa isang malaking mansyon. Ang bayad na $4,000 bawat biyahe ay hindi nabawasan kahit 1 sentimo. Lahat ng malalaki at maliliit na boss sa lipunan ay nag-uunahan sa pagbibigay ng mga gamit sa kanya. Huwag nang banggitin ang kita ng unyon, lahat ay pera. Gayunpaman, sa likod ng lahat ng iyon, laging mayroong isang taong tahimik na kumukuha ng mga larawan at nangongolekta ng ebidensya. At ang lahat ng ebidensyang ito ay napupunta sa kamay ni Joe. Agad namang nagpakita ng pagiging kalmado si Danny, isang taong may koneksyon sa mga gangster, nang malaman niyang malapit na siyang arestuhin. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na umalis sa kumpanya habang siya ay naghihintay kay Joe. Kahit na kinakadena, nagpapakita pa rin si Danny ng pagiging tulad ng isang ginoo. Kahit na kinakadena, nagpapakita pa rin si Danny ng pagiging tulad ng isang ginoo. Dahil dito, nakita rin ni Joe ang mga pagkakaiba kay Danny. Si Danny ay sinisingil ng 12 kaso, kabilang ang extortion, pandaraya, at ilegal na pag-aari ng ari-arian. Dapat sana ay mahabang sentensya sa kulungan. Ngunit hindi inaasahan, sinabi niya sa kanyang asawa na bibisita, na makakalaya siya sa loob ng 1 linggo. Para sa pulisya, si Danny ngayon ay isa lamang maliit na tauhan. Bukod pa rito, si Danny ay Irish, samantalang ang ibang mga organisasyon ay Italian Mafia o Russian Mafia. Kaya mas madaling makokontrol ng pulisya ang sitwasyon dahil mayroong isang istorbo tulad ni Danny. At para kay Danny mismo, mayroon siyang protection na payong, na makakatulong sa kanya na mas madaling mapuksa ang mga kalabang puwersa. Kaya naman, walang pag-aalinlangan, pinili ni Danny na maging tagapagbigay impormasyon sa istasyon. Pagkalabas niya ng kulungan, agad na dinala ni Danny ang buong pamilya sa labas ng bayan. Ngayon, tinanggal na siya sa unyon, lahat ng dating pag-aari ay nakaraan na. Hindi naman nag-aalala si Danny, sa paningin niya, basta't may kalayaan. Maaari siyang magsimula muli. Ang kanyang asawa ay nagrereklamo tungkol sa masamang kapaligiran. Ngunit wala ng oras si Danny para pakinggan iyon. Agad siyang umalis sa bahay at naghanap ng telepono para tawagan si John. Para tulungan si Danny na kumita, ipinakilala siya ni John kay Shondor. Ang matandang ito ay nagpapatakbo ng isang mamahaling restaurant. Ngunit ang totoong negosyo niya ay isang ilegal na sag-alan. Nagkataon na nakulong ang dating kolektor ng utang. Hindi natakot si Danny na magsimula muli at syempre, kinuha niya ang posisyon. Hindi nagtagal, ang 2 dating kasamahan niya ay sumunod sa kanya. Araw-araw, dinadala ni Danny ang 2 iyon na may dalang baril sa mga kasino. Para maningil ng utang para kay Shondor, siya ay isang tiktik. Sa tuwing nag-uulat siya sa istasyon ng pulisya, pawang maliliit na bagay lamang. Ang pangunahing layunin ay gawing mas magulo ang lahat. Sa proseso, isang beses siyang pumunta para kolektahin ang interes mula sa isang amo ng truck ng basura. Napagtanto niya na ang kabilang panig ay nagbabayad ng maayos at hindi kulang kahit 1 sentimo. Agad na nakipag-usap si Danny bilang isang kaibigan. Ngunit sa isip niya, pinag-iisipan na niya ang negosyo ng truck ng basura. Kinabukasan, inanyayahan niya ang matabang lalaki sa bahay para kumain. Gusto niyang malaman ang tungkol sa kung paano gumagana ang industriyang ito. Sa simula, nagkakasundo sila sa kanilang pinag-uusapan. Ngunit hindi inaasahan, may mga biker na nagtitipon malapit doon. Narinig ang ugong ng makina, nag-iisa si Danny na pumasok sa bakuran ng kalaban. Pinatay niya ang speaker at inutusan ang mga handgal na ito na umalis sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos marinig iyon, inakala ng kalaban na baliw si Danny, na may mukhang puno ng paghamak. Sinigawan niya ito at hinugot ang baril, pinapayuhan si Danny na pinakamainam na umalis na. Hindi ko inaasahan na si Danny ay tahimik na lang umuwi at nagbalik na may mga tauhan na may dalang baril para takutin sila. Sa harap ng baril, ang mga gangster na ito ay natahimik at
Binigyan din ni Danny ang kabilang panig ng pagkakataong patunayan ang kanilang sarili. Iyon ay kung sino ang mas matigas ang kamao mula sa simula ay sabik pa sila. Hanggang sa huli ay tahimik na nakahiga sa lupa, hindi man lang nagbago ang paghinga ni Danny. Halos may padala na ni Kuya ang gangster na iyon sa ospital. Huwag kailanman magsabi ng masasakit na salita, huwag kailanman magreklamo tungkol sa sitwasyon. At huwag kailanman sumuko, gawin mo kung kaya mong gawin. Kung hindi magtagumpay, mamamatay na lang. Iyan ang estilo ng pagtatrabaho ni Danny. Ang pagiging asawa ng ganoong lalaki ay nakatakda, na hindi makapamuhay ng payapa. Kinabukasan, muling hiniling ni Danny kay John na ihatid siya kay Jack, isang boss ng mafia. Ayaw nang ipagpatuloy ni Danny ang pagkolekta ng utang para kay Shandor. Gusto niyang magnegosyo ng mga truck ng basura, ngunit kapag gusto mong magtrabaho, ano man ang gusto mong gawin, kailangan mo munang humingi ng pahintulot sa kaukulang boss. Alam ni Jack na si Danny ay isang taong patas, kaya hindi niya ito pinahirapan at pumayag. Baka kumita pa rin siya ng malaki. Ngunit bago umalis, pinaalalahanan niya si Danny na kung gusto niyang maging monopolyo sa industriyang ito, kailangan niyang maging medyo malupit. Nang marinig iyon, napatawa si Danny. Ang prinsipyong ang taong hindi malupit ay hindi magtatagal, ay naintindihan na niya noong nag-aaral pa siya. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang mga koneksyon upang makakilala ng isang amateur na boksingero, at isinama niya ito sa kanyang grupo. Sa pagkakaroon ng isang malakas na suntok, nagsimulang isa-isang linisin ni Danny ang mga boss ng tambakan. Hindi nagtagal, natapos ni Danny ang pagkuha at pumunta sa bahay ng matabang lalaki. Ang matabang lalaki ay naging kaibigan na pala ni Danny. Ang negosyo ng mga truck ng basura ay pinamumunuan din ng matabang iyon, ha? Kaya gusto ni Danny na makipagnegosasyon sa mataba para makuha ito. Ngunit hindi naman tanga ang mataba. Hindi ba't ito ay isang paraan ng pagkolekta ng protection? Tiningnan kita bilang kapatid, pero itinuring mo akong aso. Nagalit ang mataba at walang magawang ibinagsak ang kamao sa mesa. Bumalik si Danny kay Jack. Gusto niyang itanong kung pwedeng patawarin ang mataba. Nang marinig ito ni Jack, wala siyang ipinakita na paggalang. Kung papatawarin mo ang mataba ngayon, bukas ay may payat na naman. Ang negosyo ay negosyo. Huwag kang makipag-usap sa akin tungkol sa pagiging magkaibigan. Labis na inis si John kay Jack ngunit hindi nila mapigilan ang isa't isa. Dahil lang sa kaunting respeto, lumabas silang dalawa at wala nang magawa si John. Si Danny ay nag-ooperate na sa teritoryo ni Jack, kaya dalawa lang ang pagpipilian. Una ay sundin at patayin ang matabang iyon. Pangalawa ay iwanan ang negosyong ito at bumalik kay Danny. Inutusan niya ang boksingero na gumawa ng bomba. At ihanda ito para sa matabang iyon sa Biyernes ng gabi. Ngunit nang tumawag siya sa istasyon ng pulis, si Joe ay nagsabi sa kanya ng isang bagay. Ang tauhan niyang si Art niya para bayaran ang utang sa sugal, ninakaw niya ang isang Mercedes. Pagkatapos siyang arestuhin, agad siyang naging testigo. Nakipagtulungan siya at ibinunyag ang maraming kasalanan ni Danny. Nang gabing iyon, tahimik ang tatlong lalaki pagbalik ni Art. Sinabi ni Danny na sisubog niya mamaya ang matabang iyon. Bago pa man siya makareact, sabay-sabay silang apat na umalis sa bahay. Pagdating sa tapat ng bahay ng mataba, diretsyong kinuha ni Danny ang bomba at ibinigay kay Art. Gawin mo ang masamang misyon. Kahit ayaw niya, kailangan niyang sumunod. Ang ikinagalit ni Danny ay hindi ang pagtataksil ni Art sa pulisya, kundi ang pangako ni Art na hindi na siya muling magsugal. Ngayon ay maaari siyang maging testigo ng pulisya para makabayad ng utang. Bukas ay maaari rin siyang tuksuhin ng mga kalaban, at pilitin na saktan ka. Ang pagsabog na ito ay nagpaalis kay Art, at ito rin ay isang nakamamatay na babala, para sa matabang lalaki. Ngunit ang matabang lalaki ay hindi rin mahina. Kinaumagahan, pumunta siya kay Danny para mag-higanti. Isang putok lang ang kailangan para paalisin ni Danny ang matabang lalaki. Dahil dito, natakot ang driver sa loob ng sasakyan. Dahil nakita niyang isa lamang siyang driver, hindi na siya sinaktan ni Danny. Matapos makapatay ng dalawang tao, si Danny ay napakakalmado. Nang pumunta sa istasyon ng pulisya tungkol sa pagkamatay ni Art, sinabi ni Danny na wala siyang alam. Tungkol naman sa pagkamatay ng matabang lalaki, mas lalo siyang kalmado. Dahil ang matabang lalaki ang unang nagpaputok laban kay Danny. Ito ay simpleng pagtatanggol sa sarili bilang reaksyon lamang. Tungkol sa pahayag na ito, ang driver ay tinanong din at sinabi ang eksaktong pareho. Nakita niya ang mapanghamak na tingin ni Danny, at alam niya kung ano ang dapat sabihin para manatiling buhay. Sa pagkakataong ito, talagang walang magagawa si Joe kay Danny.
Pagkatapos ng interogasyon, mapipilitan lang niyang palayain si Danny. Ngunit iba ang pagkakataong ito kaysa dati, ang patuloy na pananakit, at pagpatay ay nagdulot ng matinding stress sa kanyang asawa. Kaya naman, iniwan na siya ng asawa niya kasama ang mga anak nila magpakailanman. Sa pag-alis na ito, hindi na siya babalik kay Danny. Hindi siya nagpaliwanag, hindi siya nagmakaawa, at hindi rin siya hinabol. Sa loob ng 4 na taon, si Danny ay patuloy na naging makapangyarihan sa mundo ng ilalim. Nang makita niyang napilitang umalis ang matandang kapitbahay dahil hindi na niya kaya ang upa, nagbayad si Danny ng halaga para sa matanda. Ang matanda ay isa ring Irish, kahit na minsan ay medyo masungit siya. Ngunit hindi kailanman nagpakita si Danny ng kawalang galang. Sa katunayan, si Danny ay isang taong may matinding prinsipyo. Para sa mga ordinaryong tao, palagi siyang nagpapakita ng pagiging isang ginoo. Kaya sa paningin ng mga nakakakilala sa kanya, si Danny ay mas katulad ng isang mandirigma. Naramdaman ng matanda ang katapangan ni Danny, at naramdaman din niya ang kahinaan sa loob nito. Kaya ibinigay niya kay Danny ang kwintas na iniwan ng kanyang ama. Ang kwintas na ito ay parang isang paniniwala na ginawa si Danny na Robin Hood ng lungsod na ito. Sinusuportahan niya ang mga ulila para makapag-aral at tinutulungan ang mga mahihirap na pamilya. At nagbibigay pa ng regalo tuwing Pasko sa mga nasa istasyon ng pulisya. Si Danny ay hindi isang mabuting tao ngunit hindi rin siya isang masamang tao sa tradisyonal na kahulugan. Isang araw, lumapit siya kay Shondor para mangutang ng $70,000 para magtayo ng isang restaurant. Sinabi ni Shondor na matutulungan kanyang makahanap ng investor. Ang pangalan ng taong ito ay Gambino, isang mafia boss sa New York. Hindi na nag-isip pa si Danny, dahil si Shondor ang magiging tulay. Pagkaalis niya kay Shondor, naghanap na siya ng mga trabahador para sa construction. Habang nasa palengke, nakipag-flirt pa siya sa isang babae. Naputol ang kanilang usapan nang dumating ang amo at sinigawan si Ellie. Tungkol sa trabaho niyang paglilinis pagkatapos magsalita ng amo. Napagtanto ni Ellie na hindi ordinaryong tao ang lalaking nasa harapan niya. Kaya't ilang araw ang lumipas, biglang dumating si Shondor at sinabi kay Danny na nawala ang $70,000 mula sa New York. Ipinaliwanag ni Shondor kay Danny na nawala ang pera, ngunit maaari siyang gumawa ng ilang bagay para sa mafia, para hindi na niya kailangang ibalik. Nagulat si Danny at tumutol na hindi pa niya natatanggap ang pera. Kaya paano ito maituturing na utang? Sumagot si Shondor na ang mafia ay hindi nagmamalasakit sa utang na nag-umpisa pa lang noong inaprobahan ito. Iginiit ni Danny na kung nawala ang pera dahil sa tauhan ni Shondor. Si Shondor mismo ang dapat managot, malinaw na ang ibig sabihin ni Danny. Kung kailangan itong bayaran, si Shondor ang dapat magbayad. Ngunit sa paningin ni Shondor, tumulong lang siya. Kahit hindi pa natatanggap ni Danny ang pera, mula pa noong nahiram ang pera. Lahat ng gastusin ay dapat ibilang kay Danny, ngunit nang makita ang hindi pagpapakumbaba ni Danny, hindi na nagsalita pa si Shondor at umalis na nagmamaneho, inilabas niya ang gantimpala. Kung sino man ang makapatay kay Danny, mapupunta sa kanya ang perang ito. Tungkol sa alitan nila ni Shondor, espesyal na niyang inaya si Danny para kumain sa labas. Pinapayuhan ko siyang tanggapin na natalo siya at bayaran na ngayon, alam na ng lahat na nagbigay si Shondor ng premyo. Ang pinakamahalaga, ang premyo ay $25,000 lang. Ang halagang ito ay isang kahihiyan para kay Danny, lalo pat sa buong buhay niya ay hindi niya alam ang salitang pagpapasuko. Naiintindihan ni John ang ugali ni Danny kaya hindi na siya nagpilit pang mangumbinsi. Pagkatapos kumain, nagmaneho si Danny at pagkalayo-layo na niya, bigla niyang napansin na may kakaibang ingay sa radyo. Sa pagsabog na ito, si Danny ay maswerte na nakaligtas. Hindi lang siya naapektuhan, kundi sinamantala pa niyang makipag-date kay Ellie. Pagkaalis ni Ellie, handa na ang mga kasama niya sa bomba. Sinabi ni Danny na maghintay sila sa likod na pinto ng bahay niya. Dahil sa nakaraang pagsabog, sinimulan na siyang bantayan ng pulisya. Kaya para pasabugin si Shondor, kailangan niyang iwasan ang mga humahabol sa kanya. Ang mga pulis na nakasunod kay Danny ay mabilis na pumasok sa bahay at dahan-daang lumabas sa pinto. Pagkatapos nilang umalis, mabilis nilang nahanap ang sasakyan ni Shondor. Pagkatapos ikabit ang bomba, nagmadaling bumalik sina Danny at ang mga kasama niya sa kanilang sasakyan at naghintay. Si Shondor ay sumakay sa kotse at pinaandar ito. Sa sandaling iyon, biglang nakita ni Danny ang isang matandang lalaki. Para hindi siya masaktan, kaya agad siyang tumakbo. Ang pagsabog na ito ay nagpasabog kay Shondor sa maliliit na piraso.
Pagkatapos ay isang paalang ang nahanap ng pulisya na may karanasan. Mula noon, si Danny ay naging mas malupit din. Dati, gusto ni Jack ang pinakamalaking bahagi sa lahat ng kanilang mga transaksyon. Ngayon, ayaw nang bigyan ni Danny si Jack kahit isang sentimo. Sa loob ng maraming taon, siya ay laging magalang sa mga boss. Hindi inaasahan na lahat sila ay mga leech na humihigop ng dugo. Kung gayon, mas mabuti pang maging tunay na boss ako mismo. Sino mang hindi sumang-ayon, magdeklara na lang ng digmaan pagkatapos ng mga banta. Si Danny ay kalmadong nag-date na parang walang nangyari. Ngunit ang kanyang pangunahing miyembro na si Billy ay nagkaroon ng kaunting problema. Sinabi ng kalaban na malapit nang patayin si Danny, at ang pananatili sa tabi ni Danny ay maaaring magdulot ng kamatayan. Mas mabuting magtaksil at sumama sa akin pagkatapos paalisin ang hanggal na iyon. Nagmadaling tumawag si Billy kay Danny upang iulat na may gustong pumatay sa kanya. Si Danny ay mahimbing na natutulog sa oras na iyon, nang marinig niya ang telepono, naghanda siyang bumangon upang sagutin ito. Hindi inaasahan, isang bomba ang itinapon kay Danny na laging pinoprotektahan ng swerte, isang ulit na nakaiwas sa kamatayan. Ang kabiguan na ito ay nagdulot ng matinding galit kay Jack. Hindi siya nagalit dahil sa katangahan ng kanyang mga tauhan, kundi dahil sa isang pagkakamali lang ay magkakaroon ng pagkakataon si Danny na gumanti. Kaya naman, hindi na sila nagtago. Direkta nilang binaril si Danny habang nag-eehersisyo ito. Ngunit ang mga ipinadala nila ay mga walang kwentang tao, na napakasamang bumaril at duwag na parang daga. Habang nagpaplano si Danny ng pagganti, si John ang kusang lumapit sa kanya. Sina John at Jack ay itinuturing na dalawang pinuno ng dalawang grupo. Kung mapatalsik si Jack, si John ang maaaring pumalit sa posisyon na iyon. Kaya naman, gusto niyang makipag-alyansa kay Danny para pabagsakin si Jack. Sa pagpasok ni John, agad na nagtipon si Danny ng maraming tao, at sinimulan ang kontra-atake. Ang digmaan sa pagitan ng mga grupong ito ay tumagal ng ilang buwan, kahit ang mga tiwaling pulis ay hindi nakaligtas sa kanilang kapalaran. Sa buong tag-araw na iyon, 9 na pagsabog ang naganap sa Cleveland. Maaaring sabihin na si Danny lang ang nagpabago sa sitwasyon. Walang labanan sa pagitan ng mga gang. Walang putukan, lalo na't walang matagal na negosasyon. Tanging takot lang ang naiwan pagkatapos ng usok ng baril, at simula hanggang wakas, si Danny ay nanatiling kalmado. Pagkalipas ng ilang sandali, binigyan niya si Ellie ng isang singsing. Kung ang mukha ng singsing ay nakaharap palabas, ibig sabihin ay gusto niyang maging single. Kung nakaharap sa loob, ibig sabihin ay handa siyang tanggapin ang kabilang panig. Sinabi ni Danny kay Ellie na huwag magmadali sa pagdedesisyon. Hintayin niyang maayos muna ang mga bastos na ito. Maglilipat silang dalawa sa ibang lugar para doon manirahan. Si Jack ngayon ay isa na lamang nag-iisang commander, upang hindi siya mawasak. Kaya't naghanap siya ng tao mula sa New York upang ayusin ito. Dahil nagbago na ang sitwasyon, gusto siyang makilala ni Danny. Pagkakita pa lang kay Danny, humingi na siya ng $2 million na puhunan para sa kanya. Ang perang ito ay gagamitin ni Danny upang magtatag ng isang kooperatiba sa pagkain, lupa, at pag-aalaga ng hayop sa buong bansa. Bilang mamumuhunan, handa si Danny na ibahagi ang 50% ng kita. Kasabay nito, aalis ako sa Cleveland para hindi na kayo maistorbo sa pagkakita sa akin. Ang mga salitang ito ay lubos na nagulat sa boss. Pinatay ang maraming tao sa kanyang gang, ngayon ay humihingi pa ng $2 milyong para umalis na lang. Malinaw na minamaliit ang iba, ngunit hindi nagsalita ang boss. Sinabi lang niya na pag-iisipan niya ito pagkaalis ni Danny at John. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na humanap ng paraan para patayin si Danny. Ang mga mafia mula sa New York ay nakakaunawa ng isang prinsipyo. Ang propesyonal na trabaho ay dapat ipaubaya sa mga propesyonal, kaya tumawag siya ng isang propesyonal na mamamatay tao. Si Danny ay walang kamalay-malay na hindi niya pinapansin ang kalaban. Gayunpaman, kailangan pa ring mag-ingat, dahil simula pa lang, ay hindi na balak ng kalaban na direktang saktan siya. Si John, ang kaibigang matagal ng kasama niya, ay biglang nawala sa harap mismo ni Danny. Sa totoo lang, ang mga tulad nila ay matagal nang may paghahanda sa kanilang puso. Mamatay man ngayon o bukas, ito ay 100 na walang babalikan. Pagkatapos mamatay ni John, ang kasamang boksingero ni Danny ay naloko pababa sa ibaba, at ang kalaban ay nagpaputok ng isang bala para tapusin siya. Si Billy, ang pinakatapat, ay naloko papunta sa daungan. Bago pa man siya makareact, isang container ang sumabog.
Sa isang iglap, lahat ng nasa tabi ni Danny ay namatay. Noong araw na iyon, hinanap ka ni Joe. Sa loob ng maraming taon, kahit na nakapatay na si Danny ng hindi kakaunti, itinuturing pa rin itong pagbabawas sa masasamang tao. Bilang isang dating kakilala, kaya sinabi sa iyo ni Joe na ang kalaban ay isang propesyonal na mamamatay tao. Ang pamamaraan ay malupit at hindi pa kailanman nabigo. Ang taong ito ay lubos na naiiba sa mga dating tulisan sa paningin ni Joe. Kahit gaano pa kamalas si Danny, hindi siya maaaring maging immortal magpakailanman. Dati, gusto ni Danny na gumawa ng mga bagay para magkaroon ng mas magandang buhay ang mga taong nasa paligid niya. Ngunit ngayon, lahat ng mga taong iyon ay umalis na sa kanya. Tanging si Ellie na lang ang natira na puno pa rin ng pag-asa para sa hinaharap. Nang maisip niya ito, hindi napigilan ni Danny ang pag-iyak, ngunit para sa kanya, ang pagluha ay nangangahulugan din na tapos na ang lahat. Ginugol niya ang isang gabi para magdesisyon. Kinaumagahan, nagmaneho si Danny papunta sa dentista sa klinika. Tumingin siya sa bintana at nakakita ng isang sasakyang nakaparada sa tabi ng kanyang sasakyan. Hindi na mahalaga kung naglagay ba siya ng bomba o hindi. Pagkatapos ng check-up sa ngipin, lumabas si Danny at agad na sinuri ang kanyang sasakyan. Sa oras na iyon, may lumapit na grupo ng mga bata at nagtanong kung siya ba ang alamat na Irish na lalaki. Sinasabi nila na ang Irish na lalaking ito ay napakatapang. Hindi sumagot si Danny, ngumiti lang siya, pagkatapos ay sinabihan niya ang mga bata na umalis na agad. Nang makita niyang ayaw umalis ng isang bata, matagal siyang tinitigan ni Danny. Pagkatapos, kinuha niya ang kwintas na ibinigay sa kanya ng dating kapitbahay at isinuot sa leeg ng bata. Kahit na wala siyang naisama sa mundong ito nang siya ay umalis, hindi bababa sa may maiiwan siyang isang bagay. Kahit isa lamang itong kwentong ikukwento ng mga tao pagkatapos kumain. Ang Kill the Irishman ay isang trahedya tungkol sa American Dream. Tungkol kay Danny Green, isang manggagawa na naging isang pinuno ng krimen. Ang pelikula ay hindi lamang tungkol sa karahasan kundi pati na rin sa pagkasira ng katapatan at ambisyon. Si Danny, sa kanyang katalinuhan at sariling prinsipyo, ay umangat bilang isang Robin Hood ng underworld. Ngunit sa huli ay sinira ng sarili niyang ambisyon at kalupitan. Nawala ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. Ipinapakita ng pelikula na ang kapalit ng kapangyarihan ay pag-iisa. At pinatutunayan ng kamatayan na ang landas ng kasalanan ay hindi kailanman humahantong sa isang masayang pagtatapos. Ang halaga ng isang pelikula ay nasa reputasyon nito. At ang halaga ng isang review ng pelikula ay nasa damdamin. Nagtatapos na ang kwento ngayon, salamat sa inyong panonood. Ano sa tingin ninyo sa pelikulang ito? Mag-comment kayo sa ibaba.